Paano ba mag-apply sa social pension? Sa mga hindi pa alam ang proseso kung paano ba mag-apply sa social pension, sa araw na ito ay ibibigay ko lahat ng dapat ninyong malaman at lahat ng gagawin ninyo para makapag-apply kayo sa social pension. Pero bago natin pag-uusapan ang content na ito, hayaan nyo munang magpapakilala ako sa inyo. Ako po si Roel Mendoza Tanyo. Kung ikaw ay bago pa lang sa aking YouTube channel, huwag kakalimutan na i-like ang video kong ito, mag-comment ka kung mayroon kang katanungan or kung na-appreciate mo ang video kong ito, at kung nais mo na tulungan ang channel ko na ito na mag-grow, just help me by just subscribing it. At kung nais mo na maging updated ka sa mga videos na i-upload ko pa na ganitong contents, mga informative, so i-notification mo na. At kung ikaw ay handa nang alamin kung paano ba mag-apply sa social pension, so atin nang pag-uusapan. Ngayon, bibigyan kita ng mga dapat mong gagawin or yung to-do list. Ang dapat mong gagawin una ay pumunta ka sa OSCA office para makakuha ka ng iyong OSCA ID. Ano ba yung OSCA ID? Ang OSCA ID ay isang ID na nagpapatunay na ikaw ay isang ganap na senior citizen and you are eligible na maka-save by the discounts na iyong benefits sa pagiging isang senior citizen. At pagkatapos kung nakakuha ka na ng iyong OSCA ID, yung ibang OSCA office, kapag na-verify nila sa konting interview nila sa inyo sa pagkuha ninyo ng inyong OSCA ID, ay magbibigay sila ng social pension form. But yung iba naman, hindi sila nagbibigay. That's why I highly suggest na kayo mismo ang humingi ng form at huwag kayong mahiya humingi talaga dahil para ito sa inyo. And pagkatapos na nakakuha kayo ng social pension form, ang gagawin niyo po dyan ay i-filled out. Most especially yung mga importanteng detalye na dapat mong ilagay dyan sa form na iyan. So may ibang OSCA office na sila na mismo ang maghahatid sa iyong form doon sa DSWD, or sila yung mag-refer or magbigay sa iyong application. But some of the OSCA ay ikaw mismo yung papuntahin sa DSWD para ibigay yung form na i-filled out mo doon. So yun ang mga dapat mong gagawin sa pag-process ng pag-apply mo sa social pension. Oo, tama po yung narinig mo. Ang next po niyan ay doon na po tayo sa process kung saan doon may magaganap na bagong gagawin mo sa DSWD. At ito yung dapat mong mga gagawin doon. Kung ikaw ay mag-submit ng iyong paper doon sa DSWD, may magaganap po na interview dyan. So ano ba yung purpose nila sa pag-interview sa mga senior citizen? Una-una, i-check nila yung qualifications kung ikaw ay pasok ba at dapat bang ilagay sa listahan sa social pension. So pangalawa, bini-verify nila kung ikaw ba ang taong ito na nag-apply sa kanila. Baka kasi meron nag-apply pero ibang mukha naman yung nag-interview, kasali sa interview. So ang laman po dyan sa interview nila is yung yung background mo, family background. Tatanungin ka kung tumatanggap ka ba ng anong tawag dito, pensyon mula sa SSS, GSIS, or ano ba yung mga tinatanggap mo na support mula sa iyong family. Baka ikaw ngayon ay mayroong natanggap na mga support
mula sa iyong anak sa abroad or you are supported. So sa interview, kinakailangan mong isabi kung ano yung katotohanan. Dahil kung hindi mo isasabi yung katotohanan na kung sa panahon na ikaw ay makapasok sa social pension na listahan, so maaring pagdating ng panahon ay magbe-verify sila ulit at malaman nila na ikaw pala ay isang pensioner sa ibang institution. So pwede ka pong matanggal dahil ang ginagawa po ni social pension ngayon ay tinatanggal nila yung mga mayroong tinatanggap na mga pension sa ibang agencies. And before ka masali sa listahan, ang mangyari, merong tinatawag na house visit. So, ang purpose ng house visit, baka sila ay mag-i-interview sa iyong mga kapitbahay, knowingly your application, kung ikaw ba talaga ay deserving na mapasok sa listahan sa mga indigent. So, isa din sa mga hinihingi nila is yung certificate of indigent. And I know na alam niyo yung mga requirements kung saan kayo nakatira. So you can really ask them kung ano yung dapat mong i-comply for you to really have start sa iyong application dito sa social pension. So makikita nila yan kung ikaw ay pasado, kung deserving ka talaga basing on your application and even sa interview na naganap sa DSWD. Sa pag-apply nito, meron po silang basihan kung sino lang po yung tinatanggap na maging parte sa listahan ng social pension. Meron pong tinatawag na qualifications. So, yan po sa interview, doon nila binabase kung ikaw ay qualified sa pagiging parte ng social pensioner. Ngayon, ang gagawin natin ay alamin natin muna kung tayo ay pasok based sa ating pag-vlog ko ngayon. So, ibibigay ko ang mga qualifications nang sa gayon malaman din natin agad-agad ngayon pa lang kung tayo ba ay pasok sa bagay na ito. So pag-uusapan natin ang qualifications sa pagiging social pensioner. Ngayon, pag-uusapan natin ano nga ba ang mga kwalifikasyon ng senior citizen para sa social pension. Social pension ay ito ay benepisyo na makukuha ng mga senior citizen. Ilang taon ba pwede maka-avail or pwede masali ang isang senior citizen sa benepisyong ito? Kung ang isang tao ay may edad na 60 years old and above. Kasi yan naman po yung timeline na tinatawag tayong senior citizen. Pero ito yung mga qualifications talaga na dapat nating ilagay sa ating isipan. Una-una, ito ay para sa mga sakitin at saka mayroong disability. Pangalawa, walang pension na natatanggap sa gobyerno o kung sa anumang mga private institution. Kung ikaw ngayon ay nakatanggap sa SSS, GSIS, so hindi ka po belong sa benepisyong ito. Dahil po nakalagay po doon na para lamang po sa mga walang tinatanggap na benepisyo buwan-buwan. Pangatlo ay walang permanent na income. Ibig sabihin walang trabaho, walang panghanap buhay. So ganon. Magkano nga ba ang tinatanggap ng mga social pensioner? So, enacted in July 2022, ang dating 500 pesos po dinoble at naging 1,000 pesos na po ito ngayon. At saka laking tulong na po yan sa mga senior citizen kasi po
ang mga senior citizen, meron na po na yung mga maintenance at they really need this help na galing po sa kung saan man ang galing. Baka kayo ay magtatanong kung kailan nga ba ang payout nito. Nung dati, every quarter. Ngayon po, ginawang every 6 months na po before mag-payout. At yun nga, yung bago pa lang payout is nakatanggap yung mga senior citizen na mga beneficiaries ng 6,000 pesos. So it might be, ang kasunod po niyan is mga November po ang kasunod na payout ng mga social pension na beneficiaries. So sa ngayon is every 6 months po ang payout. Pero yung iba gusto na lang na maging quarterly na lamang ang payout nila. Para siguro medyo matagal-tagal ang 6 months to. Pero okay siguro na maging ano na lang, every quarter na lang talaga. So according sa isang si Gatchalian na parang ibalik talaga sa quarterly. Baka kayo ay magtatanong, ang tagal ko nang nag-apply, umabot na ng 2 years pero hindi pa rin ako belong or wala pa rin ako sa listahan. Nasa waiting list pa rin ako. Ano ba ang nangyari? Bakit ganyan? So ang pamaraan po pala ng social pension is slot basis po. Kung mayroong slot, pwede ka pong mapasok. So ngayon, dapat ang gagawin mo, todo update ka sa kung sino mo yung personnel na pwede mo puntahan para sa slot. Baka may bakante na at ikaw na yung kasunod. So, ganun. Kung sa pagtingin mo sa vlog ko na to ay pasok ka, so gawin mo yung dapat mong gagawin para makapag-payout ka na. So, pumunta ka na sa OSCA, gawin mo yung sinasabi ko kanina para naman baka ito yung time na mapasok ka sa listahan ng social pension at makatanggap ka. Actually, napakadali lamang ng process na yung gagawin mo. So, tiyaga-tiyaga lang, antay-antay lang, and the time will come na ikaw ay makakuha din ng pensyon. So, marami akong nabasa na sobrang gigil na gigil sila dahil hindi sila napasok, tagalan na nila nag-apply. So, let's pray for that na makakuha kayo at mabilong kayo sa social pension. And also, ma-approve na ang universal social pension. At yun yung pinag-pray natin ngayon. Na sana'y marami kayong natutunan na aral ngayong araw sa vlog ko na ito. Don't forget to subscribe. Bye-bye. Salamat. Ingat.